Ay grabe yung temperature dito. Biglang umangat eh. Yung temperature dito sa lugar namin ngayon. Kasi nung nakaraang linggo lang, ang lamig ah. Ah, pero itong pagpasok nitong linggo, nung mga kalahati nung nakaraang linggo, umpisa na yung temperature na medyo umangat. At ito ngayong umpisa nitong mga araw na to, grabe. Sobrang init talaga pagdating na ng alas 11, hanggang alas 3 ng hapon. Grabe ha, alas 4. Sobrang init talaga. Kaya sobrang nagtaka. Para akong nagkaroon ng ng sipon, siguro sa biglang nagpalit ng temperature dito. Kaya ganyan kasi pagka galing sa lamig, tapos biglang papalit yung init. Tapos yung init naman biglang papasok yung lamig. Talagang manibago yung katawan mo. Kaya magkaroon bigla dito ng sipon. So ito, hindi natin pag-usapan yan. Naikwento ko lang ito sa bungad na to. Kasi ganito talaga pagka lugar na nagpapalit ng temperature. Kaya sa atin kasi, lang stable lang yung temperature. Halos ang temperature stable lang. So ito yung pag-usapan natin, yung impeachment ni VP Sara na nasa Senado na dapat ito ngayong Lunes yan sa simulan, di ba? So ito ngayon yung ang problema dito. Ay, hindi naman problema. Ang nagpalit bigla itong Senado ngayon. Kasi ang uunahin nila sa kanilang pagbalik session ay ito yung mga appointed daw, mga appoint na ng mga ng presidente. Yan ang kanila muna. So, ma-move pa to ng mga ilang araw. So yan, i-forward na nila yan. So lalong wala na silang oras niyan. Talagang yung impeachment na to, hindi natin alam kung ano talaga mangyayari nito. Kasi ang daming mga abogado diyan na kabilaan, ito sa kabilang side, iba yung opinion, iba opinion sa kabila. Hindi ko maintindihan kung sino talaga yung totoong abogado, sa totoo lang dito sa impeachment na to. Sa mga vlog, manonood ako, mga abogado yan tungkol sa impeachment ni VP Sara. Magkasalungat eh. Two-way direction eh. Yung iba pwede daw na itong impeachment na to ni VP Sara, pwede daw na hindi matapos ng 19th Congress at ituloy sa 20th Congress. Di ko alam kung sino ba talaga nagsabing totoo niyan. So ito yung video. Pasok ko muna, baka makalimutan ko. Ayan o. No, ang presentation of the articles of impeachment dapat po ay June 2, 'di ba? Magsisimula June 2 ipe-present, pero na-move na po sa June 11 dahil nakatanggap po ng sulat si House Speaker Martin Romualdez mula po kay Senate President Chis Escudero, no, na kailangan daw i-prioritize ang key legislation and kailangan i-confirm ang more than 200 presidential appointees bago pa man matapos ang 19th Congress. Okay. So yun po yung mga priority po kasi. Oo. Actually, naghahanda na po sana ang mga news organizations, including us, sa magaganap sa Lunes at sa Tuesday, Martes, tukol po doon sa pagbabalik trabaho ng Kongreso, meaning Upper Chamber, Senate, and Lower House. Sila po ay babalik na nga po sa Lunes at ang original schedule at alam din ng media yon at naghahanda na rin po at meron na mga ulat na naipost sa amin pong Facebook at saka sa YouTube namin na may mga activities na related to what's gonna happen sana on Monday and Tuesday, which is related to the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ang mangyayari sana doon sa Lunes ay yung babalangkas na mga rules ng Senate kapag sila ay nag-convene na bilang impeachment court. Okay? Ang ikalawang araw sana Tuesday ang pagtungo doon ng prosecution panel, meaning mga taga-HOR, mga mambabatas mula sa mababang kapulungan na na-assign bilang prosecution, members ng prosecution panel ay papanik dapat or pupunta ng Senado to present all the articles of impeachment against the Vice President. So, yung sinasabi nga ni Chiki, ito ay moved from that date to June 2 to June 11 na po, mga kapatid. ang reason? Dahil kailangan i-prioritize yung key legislation nila, tsaka yung pag-confirm, no, ng appointees, more than 200 appointees po ng Pangulo bago pa man matapos ang 19th Congress.
lalong mainis ang mga congressman nito kay nito kay Chis Escudero. Lalong mainis kasi na ano na eh, na tawag nito, na iba na naman. So, kung priority naman talaga to, itong mga appointed ni Bongbong Marcos ngayon, kasi nag-appointed, may mga bago siyang appointed, di ba? So, ito yung uunahin sa Senado. So, itong impeachment, sinabi naman to ni Chis Escudero na hindi yan priority namin. So, nakaprogram na nga, nakakalendar na yan. So, nagkakataon pa na, iusod pa sa araw. Nasanay ko dito sa araw kasi dito eh. Kaya ngayon, itong mga atat na ma-impeach si VP Sara, hindi nila alam anong gagawin nila ngayon. Kahit ako, manood ako sa mga vlog, mayroong mga vlog dyan na di ko alam kung abogado nga ba ito. Pwede daw basta ang gulo. Ang gulo, mayroon ako, di ko alam banggitin yung kung sinong abogado dyan na Nainis ako sa kanya kasi ang feeling niya magaling siyang abogado. Di naman to nakikita ko sa may mga hinahawakang kaso. Kung di naman talaga siya kilala rin. Pero nagva-vlog siya. Napanood ko lang yung mga vlog niya. Kaya lang, one-sided siya. Anti-Duterte ang niya. So, ibig sabihin, ayaw niya kay VP Sara. So, talagang, talaga niya. Yung iba naman, gusto ko ng mga abogado. Alam ko naman na ito siya. Pro-Duterte o pro-Duterte, pero nandoon pa rin yung pagbabalanse. At nakikita talaga niya, itong impeachment na to, hindi talaga to matutuloy. Kasi talagang ang hirap talaga to kasi first time daw to mangyari na itong impeachment na to ay hindi natapos sa 19th Congress pero pwedeng ituloy. Ewan ko ba? Ang gulo talaga ng mga abogado. Kaya naman itong Pilipinas, ano nangyari sa kay Tatay Digong? Hindi talaga magkasundo-sundo ang mga abogado. Saan ba kayo nag-aral? Bakit kaya di lang gagawin na yung mga batas na to halimbawa para maintindihan sa mga tao, para maintindihan sa mga yung sa mga abogado din. Isa na lang ang nila. Isahin na lang yung tawag niyan. Paniniwala ba kayong hindi ganyan ang gulo eh. Kunting salita lang, itong word na to, gamitin nila to. Ay naku, ang gulo talaga. So itong impeachment na to ay yung mga congressman na sobrang atat na i-impeach si VP Sara. Relax lang kayo kasi baka mamaya talagang itong impeachment na to mawala parang bula. Palagay ko, yan ang mangyayari ha. Mawala sa parang bula. Kahit pa, patrial yan dyan sa pagdating sa sa butuhan. Lamang na lamang si VP Sara sa mga kaalyado sa Senado. Alangan naman, yan iwanan si VP Sara. Ang mga yan din, ibang mga senador niyan. Kakandidato ulit yan sa 2028 o anong ambisyon dyan sa 2028. Yung impeachment na yan, pabilo lang ho nila yan sa kanilang, yung kanilang pagkatao yan. Yung iba dyan maglalaylo sigurado. Di natin alam kung yung mga kandidatong, mga senador pa lang nandyan, nakakandidato ba ulit yan o naghangad pa ng mataas na posisyon. Hindi natin alam yan. Kaya lang, sila yan. Nag-isip talaga sila ngayon, pwede ka ba itong kasi baka mamaya magaya ngayon sa midterm election na nilampaso ang mga tauhan ni Bongbong Marcos. Mangyayari sa kanila yan by 2028. Kasi itong impeachment ito, sukatan to nila ngayon eh. Paano yung iba dyan gusto magpa-re-elect ng pagkasenador? Kung mandidato ka ngayon ng pagkasenador, tapos bumuto ka sa i-impeach si VP Sara, so hindi kita ibubuto. Nangyari na ho yan nga. Visayas at Mindanao, halos di makapasok ang mga kandidato ni Bongbong Marcos. Na-save lang tong dalawa sa itong si Bam Aquino at saka itong si Kiko Pangilinan nasalba sa gulo nito. Pero mas majority na ngayon yan ang mga Duterte. Kaya ito, magulo talaga to. Magulo pa sa buhok na kulot. Sigurado yan. Magulo talaga to. Kaya nakakatuwa. Ako nito, talagang sabi ko, inaabangan ko talaga to. Kaya next week na impeachment. Ay, binalita kanina hindi nga matuloy. Sabi ko, ay naku, patay na naman tayo dito. Kasi ang mga congressman ito, may mga pasabog na naman daw silang mga, yung mga, yung mga
pangalan na naman. Itong si Ortega, may mga pangalan naman binanggit. Itong si Adyong, may pangalan na naman daw na kung saan ginastos yung pera sa confidential fund ni VP Sara. Atat na atat tong dalawa na to. Itong si Adyong at saka itong si Ortega. mga litsugas talaga to, mga litsi to eh. Ito si Adyong, nainis ako sa mukha nito eh, pati si Ortega. Nako naman. Tapos na-impeach nyo nga dyan sa House of Representatives. Ano bang gusto nyo? Nandyan na sa Senado, antayin nyo sa Senado, ihabol nyo yung mga ebidensya nyo. Huwag na kayong magtawag pa ng mga media. Kung anyan talagang prove nyo na talagang ito yung namin, ginastos ng huwag na kayo maingay dyan. O sige, para mabulaga din yung itong si mga ni VP Sara, mga abogado ni VP Sara. Hindi naano ko lang nito. Wala, mahina talaga to impeachment na to. Tingnan natin kung talaga yung pinakamalakas nilang ebidensya na ibibigay nila kay VP sa pag-trial na. Kung hindi na nyo ma-impeach nitong si VP Sara, naku, yari kayo lahat. Ikaw, Adyong, yari ka. Ito si Ortega. Pwede na. Sige, kritiko kaya. Yan naman ang ng may Pilipino eh. Kritiko ng kritiko. Sabagay, hindi maganda pag wala kang kritiko. Sa totoo lang, dito sa social media, hindi maganda pag walang kritiko. Kasi pag walang kritiko, para kang yung sobra kang kampante. Kaya itong impeachment ni VP Sara, mas maganda kung yung mga kritiko, antayin nyo. Doon nyo i-endorse yung mga ebidensya ninyo.